Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asari Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa another controversial na topic mga kakimpaw kung saan patungkol po na naman ito kay Chinita Princess. So, ayan na naman po tayo. Andito na naman po tayo sa bagong pagsupok na binibigay ni Lord sa atin, mga kakimpaulansyas, para tayo tumibay sapagkat si Kim na naman ay nahaharap na naman mga kakimpaw sa isa pong bashing na naman sa social media because of pagbanggit niya kay Raisa May Tizon. Pero bago po natin yan pag-usapan guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify ng mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman nga dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat na walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So nais ko pong i-shoutout at pasalamatan tong first commentary natin for tonight na si Miss Norma Dayag. Sabi niya dito mga kakimpaw, Kentare good AM, KP had confirmed already the relationship during their tour. And this, if I am right, Kimi confirmed her feelings to Pao. Maybe these other fans of KP are doubtful for real love of Paolo to Kim. This will just stop among their doubts about Paolo's intention and true love if they finish their wedding vow. Maybe this will slightly stop their bashing to KP, but we cannot stop them as the clock goes on. And may ganun din ang mga bashers. Non-stop na sila kasi trabaho na nila yan at hihinto lang sila pag wala nang hininga sila. God bless us all, especially to KP. So, ibig sabihin, wedding is not solution ni Miss Norma Dayag sa para tumigil ang mga batikos kina Kim and Paolo. Kasi kahit makasal naman sila, mananatili pa rin ang mga bashers, diba? Anyway, about naman sa pagkukumpirma ni Kim and Paolo Avellino ng kanilang relasyon, mga kakimpaw, nagkawa na po talaga nila yan sa tour nila. World tour po nila mga kakimpaw. First day pa nga lang po nila sa Redwood City. May pag-confirmed na po doon. And every place na kanila pong venue, may pagkumpirma sina Kim and Paolo. Pero syempre, para lang po sa atin yan na Kim Paulanchas, diba? Effect. Ang mga bashers, hindi nila yan pakikinggan, mga kakimpaw. Syempre, para sa kanila, isang trick lang yan nila Kim and Paolo para mapaniwala ang kanilang mga fans na mayroong Kimpaw in real life. Ganun kasi ang utak nila, ganun tumatakbo ang utak nila mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Miss Leoncia Talian. Sabi niya, Kim, be forgiving. Bella was one of your best friend. Remember, no perfect relationship. Just pray until peace to both of you be attained. Ayan, sorry Miss Leoncia Talian. Ang hirap din kasi magsalita, Actually, for me, this topic is so sensitive. Mga kakimpaw, napakaselan ng topic na to, lalo pat, ayun nga, ang hirap kasi talaga at wala po tayong nalalaman. Mga hearsays lang yung ating mga naririnig. Ni yung sinasabing tungkol kay Gerald, ang hirap din pong paniwalaan noon kasi naniniwala ako na hindi po gagawin at papatol si Bella kay Gerald. So, ang hirap ng topic na to, and at the same time, di naman natin pwedeng sabihin na patawarin na lang basta, lalo pat hindi nga natin alam kung gaano kalalim ang naging sugat sa friendship nila or kung totoong may problema nga ba. Baka naman nag-overthink lang tayo mga kakimpaw.
Pero sana, 'di ba, mga kakimpaw, sa mga susunod, mayroon na pong lead hinggil po dito sa topic na yan o usapin na yan, mga kakimpaw. And kung po pwede nga lang, mag-post na po si Kim and sila, ang Becky ng update. Yung magkakasama sila, yung ang happy noon, mga kakimpaw, pagka nagparamdam na sila na they are okay. Their relationship is buong-buo pa rin, mga kakimpaw. Naantay ko talaga yan. Samantala, dumako naman po tayo dito sa mga topic na nasagap natin para po sa gabing ito, mga kakimpaw. At unahin na nga po natin ang trip to Taiwan nila Kim and Paolo. So, nitong mga nagdaan nga po, before po ma-confirm na nasa Taiwan din talaga si Kim kasama ni Paolo Avellino, ang dami pong mga hula na lumalabas sa social media. Tulad na lang ng post ni Kimi before, ayan, ng isang Japanese food. Sabi nga nung una, sabi sa Toronto, kasi meron Japanese restaurant, now they made it clear na sa Taiwan nga sila nagpakasyon, kasama pa nga game buddies ni Paolo or gymmates nila, haha. Basta ang sweet ng Kim Pao, couple namin. Tapos na ang Dilulo era. It's for real era na. Ay, check na check ka dyan, Kim Pao couple forever. Tapos na talaga tayo sa Dilulo era, mga kakimpaw. Kasi yung mga diluloy natin ay talagang nagkakatotoo I mean, totoong-totoo talaga, mga kakimpaw. May basihan, mga kakimpaw. So, kumbaga, lahat ng mga paghalimbawa, missing in action sina Kim and Paolo, parehas na Mia, syempre, nasa isip agad natin, magkasama silang dalawa. It's 90% thrill na ngayon, mga kakimpaw. Unlike before, na 50-50 pa rin tayo. Umaasa, nandun yung sana talaga magkasama nga sila. Pero ngayon, 90% totoo na magkasama ang Kim Pa. Wala nang ano pa man. Basta, napakalaki ng tsansa na magkasama talaga silang dalawa. Before kasi, hesitate din tayo kung totoong magkasama kasi sabi nga, hindi po sasama si Kim basta-basta kung wala silang relasyon. Samantala, dumako naman po tayo dito sa inililigalig ngayon ng mga netizens sa social media, mga kakimpaw, lalo na ang mga Davricans. Sapagkat akala nga po nila ay binubuli ni Kimi si Raisa or nilalait si Raisa at insulto ni Kimi si Raisa Madison sapagkat nabanggit kasi ni Kim sa Showtime po ang pangalan ni Raisa May. Sa kanila pong pinag-uusapan na karakter na si Lotus Fit. So, ito po yun, no, mga kakimpaw. Ito po yung multo o si Lotus Fit, sa mga hindi pa nakakaalam. Yun po yung kilalang multo sa horror movie noon ni Chris Aquino na Feng Shui. So, napanood yun naman siguro yung mismong episode, mga kakimpaw, ng Showtime na yon kung saan nga nabanggit ni Chinita Princess ang pangalan ni Raisa May. Ngayon, akala po ng mga netizens ay nilalait po ni Kim ang itsura ni Raisa May Dison at sinasabing kamukha. Akala nila mistulang sinasabi ni Kim na kamukha ni Raisa May si Lotus Fit. Hindi naman, mga kakimpaw. Masyadong mahina lang talaga ang comprehension ng mga tao ngayon. Or maybe, just like us, a fine na mabilis pong masaktan, mga kakimpaw, kaya nabigyan ng kulay. Ngayon, ayoko makipag-away sa totoo lang, mga kakimpaw. Kasi, ayokong makipagtalo. Alam niyo yun, mga kakimpaw. Papaliwanag na lang po natin. Bahala na sila kung ayaw nilang intindihin. So, hindi po sinasabi ni Kim Chiu na kamukha ni Raisa si
Lotus Fit. Kung napanood niyo yung mismong episode, ang pagkasabi ni Kim na bakit si Raisa May? Kasi hindi daw kamukha ni Lotus Fit yung nasa likod niya. Kumbaga, mas kamukha siya ni Raisa May. Yun po yun. Hindi po dahil kamukha ni Raisa si Lotus Fit. Grabe naman, nakala nyo agad na iniinsulto ni Kim si Raisa. Hindi po ganung tao si Chinita Princess, okay? Hindi po siya ganun, and napakabuting tao ni Kim. Hindi po siya manlalait, mangiinsulto, mga hahamak ng ibang tao, mga kakimpaw, mga bashers, mga netizens. Hindi po ganun ang pagkatao ni Chinita Princess. Napakalayo ni Kim sa bully na sinasabi o tinatawag po ninyo sa kanya. Hindi po bully si Kimi. Yung iba sinasabing natutunan daw kay Vice yung mga hirit na jokes ni Chinita Princess. Pero sa totoo lang, alam niyo naman, 'di ba? Even in the Dabber Cards ay ganyan din po sila maglokohan. Sabi, ay kamukha ni Mama Alan, ay kamukha ni Raisa, may mga ganyan-ganyan din naman sila, 'di ba? So wala pong yon, problema doon. Baka kayo lang yung nag-i-issue, sa totoo lang. Ito sabi dito, trained by Vice sa mga jokes. Ha 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 ha. So naging impluwensya. Palagay ninyo na impluwensyahan na nga ba si Chinita Princess? Imposible mga kakimpo kasi si Kim po ay napakabuti. So kailanman hindi po siya mang-iinsulto talaga mga kakimpaw. And okay naman po ang Dabber Cards at ang Showtime. I mean, nasa viewers na lang po kasi talaga yan mga kakimpaw. So, sana ay viral to ngayon. Sa totoo lang, nandyan na naman po tayo. Isang controversial na naman po. Isang kontrobersiya na naman kay Chinita Princess. Talagang lagi po nilang hinahanapan ng butas si Kim para po batikusin mga kakimpaw. So, ayan nga, at nasabihan pa na naimpluwensyahan na ni Vice. Train down ni Vice ang mga jokes ni Kimi. Grabe naman kayo kung makapagsalita sa tao na hindi nyo pa naman po kilala sa personal si Chinita Princess, di ba? At hindi nyo rin kilala ang pagkatao niya. Kaya sana anuhin nyo na lang ulit. Panoorin nyo na lang yung episode para maliwanagan po kayo na hindi po nilalait o iniinsulto ni Kim si Raisa. Napakalinaw naman dito. Ayan na mga kakimpaw. Napakalinaw naman ng ibig sabihin ni Kim. Hindi ito kamukha ni Lotus Fit. Okay? More on Raisa May, which is katuwaan lang naman yun mga kakimpaw. Grabe yung mga comment kay Kim, sabi, grabe si Kim, ang perfect. At meron pa nagsasabi na retokada si Kim, buti pa nga daw si Raisa May. Inborn, kumbaga walang retoke. Si Kim daw, retokada. FYI, hindi po retokada si Chinita Princess. Natural beauty po si Kim. Wala po siyang pinaayos sa kanyang mukha. Ang ilong niya ay matagal nang matangos. PBB pa lang, matangos na ang ilong ni Kim Chiu. Kita na po ang tangos ng ilong niya. Mas lalo lang po talagang tumangos dahil syempre, 'di ba, habang tumatanda po tayo, nag-ano po yan, nag-grow din po yan mga kakimpaw. Sabi nga dito, ayan, hindi naman sinabi ni Kim Chiu na si Lotus Fit si Raisa May. Ang sabi ni Brent, yung nasa likod ay si Lotus Fit. Kung iintindihin ang ibig sabihin ni Kim, hindi siya si Lotus Fit, si Raisa May siya. Ang sabi ni Brent, si Lotus Fit ang nasa likod. Ang sabi naman ni Kim, si Raisa May ang nasa likod. Hindi sinabi na si Raisa May si Lotus Fit. Gets ba? Mas gets yata kung yung joke
si Alan Keon. Anyway, maganda at matalinong bata si Raisa May. Kaya gets niya yan. Yes. And alam kong hindi po yan didibdiben din ni Raisa May. So, parehas lang po silang nasa industriya and same lang din po ng ginagawa. Kaya wala pong kaso yan. And hindi po magagalit at hindi po mamasamain ni Raisa. Kaya sana, ayan, tigilan nyo na po si Chinita Princess, tigilan nyo na po si Kim Chiu. Kasi hindi po ganong klaseng tao si Kim na mga liliit po ng tao, mangiinsulto po ng tao, manlalait ng tao. Hindi po ugali yan ni Kim Chiu. Pero sorry pa rin dahil nasaktan yung damdamin ninyo. Hindi naman po yun minimin ni Chinita Princess o ni Kim Chiu. Sana ay maintindihan at lawakan nyo rin po ang inyong isip para unawain. Ayan. Ano lang, good vibes lang po tayo. Spread love, not hate. So, yun lang po muna guys sa ating update for tonight. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat.